Welcome! This is your show. This is your life. AGT and Ingo's Topic Season 7 Episode 58. And today is August 1st, 2025. And it's a Friday night. Hindi na po tayo nag-a-adjust pa nung ano natin. Meron po kasi pangyayari na hindi namin akalaing mangyari. Hindi na pigilan. Kaya kaya may mga last minute na adjustment pang ginawa. Pero okay na rin naman siguro. Sige po, salita ka talaga. Well, magandang gabi po sa inyo. Sana naman kayong mga nanonood dito sa programa natin ngayon ay nasa magandang kalagayan din po. As for us, siguro okay din naman si Ande at okay naman po ako. Sorry po, inaisip po natin yung tayong tagap. Mabuti na lang din itong mga nakaraang araw na ito, medyo gumanda na ang panahon. Although minsan ay bumibisita pa rin yung pag-ulan, no? Opo. Pero ilang days na rin yan na medyo sumikat ang haring araw. Yan, salamat po. At yan, opo, may init na po ng Oo. Kaya yung iba dyan, medyo nilalakad na yung mga dapat nilang lakarin. Wait lang po Tinesting na po namin ito kanina. Mic po po. Problema yan. Hello. Ay, hindi naka-adjust to eh. Ay, hindi naka. Sige, Tata Bird. Hello. Kodi pa. Ayan na. Hindi ito pwede. Try. hello. Mag-feedback. Baka talaga. Wait lang po. Pasensya na po Sound check. inaayos pa po namin yung sound system. Nagkakaroon kasi ng problem. Feedback, ika na. Sige lang pala. Ngayon na wala, no? Naayos naman yun. Naayos na kanina. Yun nga lang yung pag-angat siguro natin. Yan. Yan. Oo. Hello? Ayan. Yan. Okay na. Biglang Meron pa rin? Okay na po. Okay na po yan. Yan. Layo ko na lang po konti. May echo. Hello. Wala mag-adjust na ng echo. Ito po Maayos din yan. Hello. Yan. Medyo naayos na po. Pasensya na po kayo. Sorry po. Ilan na ba yung viewers natin sa ngayon? Yan. Meron na po tayong nagluluto po. May nakita na po akong tatlong good evening. Good evening din sa inyo. Ayan, wait lang po. Balikan ko. Ayan. Pasensya na po. Naayos na po namin kanina pero ayan. Sige po, nagluluto na po. Okay na yan. Ayan. Thank you, Tata Bird, sa pag-ano po. Thank you rin. Ayan. At August 1. Oo nga, unang araw ngayon. Yes. At salamat sa unang araw ng buwan, may araw. Isang buwan na lang. Yeah. Ayan na naman ang bear. At pag dumarating yung mga ganyang panahon na yan, marami na nag-aabag doon sa may sisilip sa kanto. Sisilip sa bintana, o sisilip sa kung anumang corner. Nakaganon na siya. Ayan, ako. Parang ang bilis naman po. Ano na? Mag-performance na. Sa panahon na no? Opo. Pero parang kailan lang nag-celebrate pa ako ng Valentine's Day ngayon eh. bilis no? Kailan ng Valentine's. Ayan. Okay, nako. Batiin ko lang po sila. Sige. Good evening po kay Kuya Joseph. Hi Joseph, pasensya na Joseph na hindi na naman kami natuloy kahapon. Hindi pa namin matansya kasi yung panahon dyan. Kumusta mga pala yung panahon dyan, Joseph? Bigyan mo nga kami ng konting balita. Yes. Naka-recover na po unti-unti. Ayan po. Si Mamita nanonood. Nag-comment pa. Kumusta? Nasaan po kaya siya? Ayan. Nasa live audience po siya ngayon. Ayan. Hello po kay Miss Linda din. Nandito. Ayan.
Kay Ate Marina Espedilla. Hi, Marina. Ayan. Ayan. Kay Miss Aiko Olarte. Hi. Kay Miss Jov de la Cruz Daito. Ayan. Good evening po sa inyong lahat. Salamat po sa panunood. Ayan. Usually po pag Tuesday kami po ay Bible. Pero pag Friday, iba-iba po yung iba-iba yung nagiging natin. Yes. Kamusta po bang mga news ngayon, Tata Bert? Hindi ako masyado nakapanood ng Diyos eh. Isa pa, parang tinatabangan na nga ako manood ng Diyos sa totoo lang. Dahil sa mga, parang naiinis ako na hindi ko maintindihan eh. Oo nga. Hindi, totoo yung Tata Bert. Minsan ayaw mo na manood po. Sa totoo lang. Kaya, yung mga nakakatawang video na lang na lumalabas sa cellphone natin, yung mga magandang tingnan at pag-usapan. Ayan. Ayan. This week ba, Tata Bert, meron bang mga nagpa-smile sa'yo ng mga maliliit na bagay? Maliliit na bagay? Meron naman. Meron naman. Yung nagkatid ng magandang balita sa akin. Ika nga, no? Pwede ba natin i-share? Sa bagay, no? Noong nakaraang Wednesday, actually, no? May konting gastusin kasi na ika nga dapat na paggastos yun sa isang magandang bagay. Kahit paano, nagduwal naman tayo doon. Tama naman yung mga turo ni Senyor na pag may magandang pagkakagastusan at para sa magandang bagay yan, gawain mo. Yes. Walang talaga, sinabi ko pa naman kaya, okay, sige, bayaran mo. Kinabukasan, abay, alam ba, may nanalo sa isang game. Nakatanggap siya ng premyo. Binalatuhan ako. Bumalik agad? Yes, kung magkano yung ginastos ko doon sa exactly the same amount yung bumalik sa akin. Talaga? Oo, pinakita ko nga kay Linda ako. Ayan, may Kita doon. nagiging plastic man dito. Ayan, grabe. Nag-e-extend. Ibalato daw yung nabalato. Para more blessings. Galing, Albert! Kita ko direct sabi ko, kung ano, eksakto, kung magkano yung amount na pinanggasto dun sa ano na yun. Kailangan kasi And then, bumalik din agad. Kaya tama yung itinuturo ni Senyor Yes. Para sa magandang layunin, yung pagkakagastusan, huwag kang magpigil. Yes, or dalawang isip. Huwag magdalawang isip. Correct po. Wait lang po, Tata Bert. Sige. Ano ko lang na. Sige nga. Sana nga po, pagpasensyahan nyo na kami ngayon. Pinaayos kasi natin itong bagong ampli natin medyo hindi po tayo sanay. Hindi kami sanay ni Andy na mag-a-adjust niyan. Kanina okay na may pangyayari na naman na medyo. Kaya mga last minute na pangyayari ba? Ayan po. Yeah. Haharangan ko na lang po. Malaki po kasi harangan. Ayan po. Thank you, Tata. Sabi po ni meron pa rin po. Sabi po ni Kuya Joseph, buong araw na pong di na po umuulan. Wow, yun. That's good news. Yes. Okay, that's good news. Kahapon, pabugso-bugso lang po ang ulan. Si Joseph nga po pala, every time na magkakaroon po tayo ng pilgrimage sa Manaoag, si Joseph po, yung tumutulong po sa atin doon. Malaking bagay po siya sa ating pagpunta na iyan sa Manaoag. Ayan. Ayan po. Okay na po. Sorry ka talaga. Sige lang. Tama yan po yung sinabi ni Tata Bert. Ayan. Anyway, dun sa kwento ng Tata Bert, totoo po talaga yun. Yung lahat ng tinuturo ni Senyor, napupulog po talaga natin na totoo. Parang kailan ang problema ko, alam ni Mama, naku, may hindi ako nabayaran, matagal na. Tapos, may way naman na may dumating na pera. Yung gano'n. Kasi, yung turo niyang, bago kang magbayad ng utang, magbigay ka muna. Tama. So ako, parang after niyang yun, pinapractice ko ni Tata Bert. Sabi ko,
Okay, basta, niniwala ko kay Senyor, tama yun. Sige, tsaka na yung utang na yan. Basta, dadating naman yun yung ganyan. So, lagi po ako yung parang laging sakto, laging meron. Na, yun yung fear ko kasi ang tagal ko nang hindi, kumbaga, to be honest po, isa siyang bagay na hindi ko kailangan ngayon at hindi ako yung nag-initiate actually noon. Parang nangyari na lang na kailangan ko bayaran for the future. Eh, ako hindi ko iniisip kasi yung future kung ano yung present at the birth yung anak ko. So, hindi ko siya parating nakuhulugan. Kasi, mas may ibang nangangailangan, yung parang ganon. Makwento ko lang po. Tapos, biglang naipon na yung buwan na hindi ko siya nabayaran. So, syempre, nag-total na yun, madami na. Pero nagkataon naman na, diba, may pambayad ako. Tapos may money to spare pa, na parang hindi ko alam sa... Yun yung mga, sa totoo lang, hindi mo ma-explain, pero ramdam mong kasama mo siya. Yun yung, ay grabe, ano yung mami. Sabi ko, ma, hindi ko alam, biglang, ha, may pambayad pa ako, may sobra ba? Ewan ko po. Parang, ay. May mga bagay talaga na hindi natin maipaliwanag, pero the fact na may mga bagay na ginagawa rin tayo para sa ating kapwa, talagang dinidinig yan at nakikita yan ng Panginoon. At siya na rin ang gumagawa kung paano may ibabalik sa ating mga bagay na gano'n. Yan yan. You can really move mountains talaga. Yan ang napakagandang aral na itinuro po sa atin ni Senyor. Totoo talaga, proven. Ay, grabe ang mga milagro mo, Lord. Thank you po. At sana, syempre gusto po namin kayo din, ma-influensyahan, mahawa sa mga pakinaan po. Pakinaan mo. Ayun. Na sana makuha nyo, ma-practice nyo. Ayan. Kung hindi man sa AGT, si Tata Bert, lagi po may lecture yan, bago mag-healing, at ako. Basta sundin nyo lang po lahat ng mga tinuturo. Kasi yan po si Tata Bert, instrument po siya ngayon, habang wala si Senyor na, ano po, yung mga sinasabi niya, yung mga binibitawan niya, hindi na po siya yung nagsasalita sa totoo lang. Kasi parang, di ba, kung saan nanggagaling man yun, di ba, Tata Bert? Hindi ako yun? Hindi mo ikaw yun, Tata Bert. Hindi ikaw yun. Hindi, malaking bagay po kasi yung natututunan natin kay Senyor, no? Yun, ika nga, ang nagbibigay ng aral sa atin para mas palawigan yung mga aral ni Senyor na yan. Nadadagdagan po yan. May mga bagay-bagay na napupuro tayo dyan at yun ang naisishare po natin sa inyo. Actually, na isa sa buhay po natin yung kahit na paano. Yan yung pinakamagandang term na isa sa buhay. Ayan. At dahil po dyan, ang topic namin ngayon is, kakaiba lang siya. Parang, I'm sure familiar po ang lahat sa 7 deadly sins. Kaya lang, yun yung medyo nakakalungkot, Tata Bert. Yun yung alam ng lahat. Pero, hindi nila alam, may heavenly virtues pala. Diba? At yan ang tatalakayan natin sa gabi na ito. At kapupulutan natin ng maraming bagay po yan. Yes, opo. Ayan. Actually, nung sinabi mo sa atin na actually si Anje po ang may nung topic na yan. At nung makita ko rin kako, maganda yan kako, okay yan. Pag hindi natuloy yun, supposedly naka-schedule ang programa natin, yan ang ilalagay natin. Yes, opo. Pero kung pansin mo, Tata Bert, may magic sa 7, no? 7 days. Totoo na. Sabi nga nila, magical number daw yan. Okay. So, excuse me. Kaya siguro, parang lahat nilalagay ng 7. Tulad nitong pag-uusapan natin. 7. Ayan. Okay po. So, yan. Umpisahan natin. Siyempre, unahin muna natin yung heavenly virtues kasi yun po ang hindi masyado familiar ang mga tao. Okay. So, ang heavenly virtues po, siyempre, pinag-aralan po yan sa Christian theology. So, ito yung mga positive traits or behaviors na, kumbaga, opposite ng 7 deadly sins. Ayan. So, ano-ano po ba yung heavenly virtues, Tata Bert? Ano ba ang una dyan? Katulad ng chastity. Ano ba yung chastity na yan? Ang chastity,
is purity. Kumbaga, parang may innocence. Very, very pure, wholesome, ganon. So, pag sinabi mong ikaw may virtue ka ng chastity, hindi ko lang kung paano example ng isang may chastity Tata-Bert. Yun nga As self-control, no? Chastity rin. And then, at yung pag-i-embrace mo ng moral wholesomeness. Yan ang chastity raw. Sinasabi na ano niyan. Basta ang ika nga purity ng mga bagay-bagay. Yung kagandahan ng mga layunin. Yes. May mga chastity yan. Opo, tama po. Kasi parang baka isipin, imposible na may taong ganyan. Pero posible, since virtue siya. Hindi naman ibig sabihin ng virtue. Yun, parang ano lang siya, way of how you do things, how you decide on things. Siguro. Lalo ito, self-control. Siguro pwede natin masabi Tata-Bert, yung mga very disciplined mag-workout, yung mga athlete. Yun, may chastity sila. Kasi yung i-maintain mo yung ganong figure, yung gumising sa umagang tumakbo, yung mga ganon. Pwede natin din sabihin yung mga pare, yung mga madre, Tata-Bert. Yan, tama yan. Diba? Dinedicate na nila yung sarili nila, yung moral wholesomeness nila. Yan, diba? Ikaw ba naman sa kumbento ka lang, araw-araw, diba? Sa pagising mo sa umaga, basta ang plano mo kaagad ay gumawa ng bagay ng naaayon sa magiging maganda ang layunin para sa araw. Cover ka na tinatawag ng chastity na yan. Positibo na kaagad ang layunin mo para sa araw na yun. Yes. Lahat ng bagay na ikikilos para sa araw na yun, basta ang nasa isip mo, magandang layunin. Chastity na po. Ay, very nice. Parang clean slate din. Yes. Lalo na paggising mo. Maganda yung paggising mo. Very positive. Magiging maganda itong araw na ito. Kaya napakaganda yung paggising sa umaga na after that, pasalamatan pa agad sa Diyos na gumising ka ng maayos ang iyong isipan, nabuhay ka para gampanan yung dapat mong gampanan para sa araw na iyon. Nagabayan ka sana ng Diyos sa iyong mga layunin, sa iyong mga gagawain sa araw na iyon. Yan ang isang napakagandang prayer sa umagang pagkagising. Pero Tata-Bert, sa 7 deadly sins naman, may counterpart siya. Yung chastity. Opo. Yun naman ay lust. Naku. Yan ang marami. Oo nga, Tata-Bert. Marami. Binibigyan ka agad ng isang ang isang magandang sitwasyon. Pinapasukan ng isang kaisipan. More on more on pinapasukan ng kaisipan, more on parang bodily parang bad influence on the bird. Kasama na yun. Parang may evil, may yun ang talagang inner intention ng na yun. Pansarili. Parang karnal. Karnal. Yun. Karnal. Karnal. Opo. Tama, no? Kasi kung wala kang self-control, lahat gagawin mo. Lahat ng desisyon mo. Wala ka nang pakialam, actually. At pag nagkaroon na ng lust, nawawala na yung love. Tama. Nawawala na yung love. Nawawala na yung good intention. Na siyang part ng chastity. Nawawala. Kaya yan na parang opposite ng chastity. Pan-lust. Lust in anything. Correct. Hindi lang po siya sexual. Hindi lang sexual. On anything. Opo. Yan. Pagka yan ang sa'yo, nawawala ka na sa direction Nawawala na. Opo. Ayan. Kaya, kumbaga na-o-objectify yung mga bagay na hindi naman dapat. Diba? Ayun. Okay. Ang next po is na heavenly virtue, temperance. Temperance. Ito po yung moderation in everything. Self-restraint. Dapat marunong kang kumontrol ng sarili mo sa mga bagay-bagay. Hindi yung pasok ka lang ng pasok. Bakit pag hindi ka pag hindi mo ino-observe ang temperance kasi, mapapasok ka sa isang sitwasyon na minsan nahihirapan kang lumusot. Opo. Yun ang isang niya. Kaya you have to know at learn
yung papaano yung temperance na yan. Hindi sa lahat ng bagay kasi paiiralin mo. Yung kapusukan, yan, kapusukan. Yung kapusukan. Kinakailangan talaga nakokontrol mo rin ang bawat sitwasyon. You know how to handle yung bawat sitwasyon na papasukin mo. Dahil kung hindi, malalagay ka talaga sa alanganin. Correct. Opo. Kumbaga lahat ng gagawin mo, dapat yung tama lang. Oo. Yung sakto lang, hindi siya yung, di ba, pag sobra, makakasakit ka ng tao. Kahit sa ano yan halimbawa sa mga handaan na pinupuntahan mo, hindi lang tira ka ng tira dyan. Nakita mo na maganda yung pagkain. Kain ka lang ng kain. Obserbahan mo naman na dapat siguro, kumuha ka lang ng konting parte dito, konting. Unang isipin mo, hindi lang ikaw ang kakain. Correct. Yun ang dapat, no? Magtira ka. Hindi lang, lalo na yung iba kasi ganyan may mga tao kasi no, na ewan ko, may mga kasabay naman sa pagkain. Yeah. Kung bakit ayaw na maunahan siya ng iba. Yun ang nasa isip Ang nasa isip niya mas gusto niyang, mas mauna siyang kumain sa iba. Yes. Halos wala na nga itira sa iba Basta importante meron siyang makain. Yung talaga na nasa isip niya Yun ang kulang sa temperance. Walang control, walang self-restraint sa sarili. Dapat saan sa mga ganyan, lalo na yan sa mga handaan nga, nabanggit na natin. Dapat obserbahan mo muna kung marami yung tao. Yes. Kung ilan yung kakain. Baka mamaya yung nakahanda doon kapusin. Tama. Maraming ganun sa totoo lang. Na-obserbahan ko yan. Marami ganun. Wala yung sa, yun nga, parang selfish. Oo, siyempre. Makasarili talaga. Makasarili. Kaya yung 7 deadly sin na nag-o-oppose sa temperance is gluttony. Yun. Tama. Sakto. Gluttony mismo. Hindi po yan sa pagkain, sa inumin. O let's say may binibigay na libre sa inyo, isang politiko, or kahit sino. Yung dadayain mo, ikukuha ka pa ng isa. Ng dalawa. Hindi ka na na-satisfied. Sige. Walang satisfaction. Ang dami yan, sa totoo lang. Ang dami yan. So, kailangan mong matutong, maging kontento. Dahil yung pagkuha mo ng pagkain, o di, ayaw mo na kumuha lahat. O di, pag may natira, tsaka ka po. Bumalik. Kumuha ka muna ng, kumbaga, karaniwang kuha lang na makakain. Then, pag may nakita mo, nakakain ng iba, lahat naman okay na, saka ka pumangalawa. Pwede pa pumangatlo. Basta ang importante, lahat nakakain na. Correct. Yan. O minsan, di ba, may dadating na pagkain. Sobrang dami. Tapos iba itatago mo. Hindi mapakain sa iba. Ano ba yung term ng iba? Nagkano? Yung may baon, may... Ay, nag-sharon. Nag-take out. Ewan ko nauso yan. Nauso dahil natatawa nga ako pagka ganyan. Balutin mo ako. Yung pala yun. Inisip ko yung sharon. Inisip pala nagbabalot. Opo. Or yung nagtatago, para may kakainin hanggang ilang araw. Tapos, mapapanis lang kasi hindi naman niya kaya ubusin. Ay, sa amin usong-usong sa prophet sa Isabela. Magkakatay ng baboy. Kinakatay, tinatagtag na yan, pinaparte-parte na. Then, hahanapin namin, kami nagpakatay, kami maghahanda. Nasaan na yung isang paa? Binibilang ang paa, supposedly 4. Bakit 3 na lang to na sa isa? Naglakad ang yayari yan. Bakit nasaan yung parte nito na? Paano yung mga nagkakatay, miyam-miyam, mga kasapakatan. Ganun po ginagawa. Totoo po yan. Dahil na-experience po namin yung ganyan. Yung mga taong hindi ba makapaghintay, unang-unang gusto na makinabang doon sa ihahanda, sila na agad. Ganun po yun. Sana naman yan ang isang disiplinahin po natin ang ating sarili. Yes. Ika nga, yan. We have to exercise self
restrain. Correct. Kontrolin natin ang ating sarili. Nakakahiya po yung ganung ugali sa totoo lang. Yes. Totoo po. Yan. Ay, naku. Sana, lalo na ang pagkain, kasi yan ang dugtong buhay. Totoo. So, kung ang pagkain mismo, pinagdadamot mo, I do believe na soon, ikaw yung magugutom. At pag ikaw na yung kailangan ng pagkain, walang mamimigay sa'yo. Di ba? Yun ang karma. Basic of karma. Di ba? Ayan. Okay po. Next po nating heavenly virtue, charity. Charity, Hello, wow. Ate Charity. Mapagbigay, ika nga. Ito yung mga taong bukas ang palad na tumulong, na magbigay, na mag-share. Lalo na ng mga may natatanggap silang blessing, isinishare nila. That's good. Yes. Napakagandang kaugalian po yan. Ugali yung ganyan. Actually, dito sa center, marami sa atin ang nag-aano yan. Charity. Ito, bukas ang palad na tumulong sa kapwa. Yes. Napakaganda yan. Totoo. Yung mga genuine tatawid, lalo na kahit di mo tanungin, hingan, no? Oo. Talagang, Makarinig ng kailangan na, yes. na kailangan tulungan. Labas ka, hindi na nagdadalawang isip. Correct. Selfless love. Itong feeling ko, pag si Jesus, itong pinakaunang Ay, oo. unang heavenly virtue niya. Kung naamutan niya to, di ba? Ayan. At dahil doon, syempre, kung ikaw ay mapagbigay, ang opposite naman nun ay greed. Avarice. Yeah. Yeah. Like, anong greed mo na? Greed 1. Oo. Greed 1. Dahil sa kaswapangan, hindi na makaangat-angat sa grade 2. Oh! Tama. Tama ka. Galing nito. Naisip namin yun, no? Grade? Pork chop duo. Pero totoo yun, totoo. Totoo yun, kasi inaapakan mo niya yung mga ibang tao para lang maging sakim ka. Ganon. At isa pa, noong kumakandidato ka, nangako ka sa tao, sa constituent mo, natutulungan mo silang iangat ang kanilang buhay. And then, nung mahalal ka na, nakapwesto ka na, sino bang inuna mo? Inuna mo yung iyong bulsa kaysa ang tumulong sa iyong kapwa. Ang dami po niyan ngayon. Sa totoo lang, garapalan pa. Yeah. Alam ba nila ang ginagawa nila? Alam nila eh. Alam nila. Ewan ko kung paano yan. Sa totoo lang sa ginagawa nila, ako ang nahihiya. Bakit ka mo? Nahihiya ako dahil Pilipino rin po ako. Pilipino yung mga yan. Pilipino rin ako. Yung image natin, yung imahe natin sa ibang bansa, nakikita po yan. Ang akala tuloy lahat ng Pilipino ganun ang kaugalian. Opo. Totoo yan. Walang kabusugan. Yan. Walang kabusugan. Totoo. Kaya pala buhaya ang tawag. Yun, totoo. Kasi hindi nabubusog. Ay, talaga. Ay, nako. Imagine mo, Tata Bert, si Sandra hindi pa nagtatrabaho, may utang na siya. Totoo naman. So, wow, totoo na Sandra. Paano mo yan? Grabe. Tapos yun pa rin iboboto nila. Ang iboboto pa rin. Tapos magre-reklamo. Ay. Yan. Ay, nako. Sana naman. Meron nga nauso na term noon Nagkaroon ng isang kaso. Ang sabi nung isa, nakalalaya lang actually. Nakulong siya No. Moderate daw ang grade. Sana man lang ganun In moderation. Moderate ang grade. Sabi nang ganun. May bagong term na inuso ito na maganda. Oh, moderate. Moderate the grade. Kasi hindi naman talaga natin 100% maaalis yan. Ang corruption, ang greed, politics man, or kung saan mang klaseng kasakay man natatabert. Pero, yung kahit konti man lang, ayaw ko kasi, ang pinakamasakit kasi dyan, Tata Bert, yung taong, yung komunidad na nagtatrabaho, nagpapahirap araw-araw, yun po, kung may trabaho po kayo ngayon, yung
dinivide nyo po pambayad ng buwis. Yun po yung ginagamit nila. So, imagine mo, sila nagpapakasarap sa buhay habang kayo araw-araw nagpapakahirap. Yun po yung pinaka-basic definition ng corruption. Yun. So, ang masakit pa minsan, Tata Bert, di lang greed dahil sa pera. Nagiging greedy dahil sa pera, pumapatay pa. Yun yung malala. Kita naman natin yan. Yan halos ang laman ng ating bahayagaan. Yan halos ang lagi binabanggit sa ating mga balita. Anong ngayon? Ako po ang nahihiya sa totoo na. Nahihiya po. Na sana naman magkaroon na ng pagbabago. Tunay na sana ang gawing pag-serbisyo sa tao. Kawawa, nahawa na ako lalo na ngayon. Nagbabaha, makikita mo. Supposedly, yung problema ng pagbaha dapat noong pa nabigyan solusyon yan. Yes. Dapat noong pa. Ang problema hindi sinunod. Bakit? Kamo, hindi sila kikita. Pag sinunod yun. Natuwa nga ako kanina, nabalitaan ko, may binanggit yung isang pinapanood ko na programa. Nung mabuhay na yung nagkaroon na lang signal, yung tama-tama. Ang ini-interview, yung isang magaling na political analyst. Hindi sana nagkaroon ng ganyang problema sa baha na yan. Kung may sinunod lang sila yung plano na ibinigay noon. Nino, sasabihin ko na po ang pangalan, ni Palafox. Yes. Noon pa yan. Kung yung plano ni Palafox ang sinunod, hindi po tayo binabaha ngayon. Pre, hindi nila susunod eh. Hindi sinunod eh. Paano? Hindi sila kikita. Ay, nako. Hanggang dito na lang po tayo sa ano ba tawag dyan? Buntong hininga. Muntik na maging ligay ka Ayan. Naisip niyo pa po yung yung baboy na kinatay. Napapatigay din ako. Ayan po. Pasensya na po yung mga tinatamaan. Pasensya na po. Pero, kinakailangan ka. Ito po yung way namin para may dighay, may buntong hininga. yung dala-dala sa aming dibdib. Yes, tama ka dyan, Tata Bert. At lagi niyo pong tandaan, saking man kayo ngayon, hindi niyo alam kung buhay kayo bukas o ilang araw. So, hindi pare-pareho pong mayaman, mahirap. Isa lang po ang libingan sa lupa. Kung ikay-cremate, masusunog lang din. So, walang use. Coincidentally, ito nga palang tinatalakay natin ngayon na ito ang mga bagay na tatalakayin ko rin sa lecture bukas. Alam? Yes. Touch on many things. Kasama na po ito. Wow. Wow. Kasi hindi po nag-uusap po kami Tata Bert a day before. So Thursday ng gabi po kami nag-chat. Anong bukas Tata Bert? So mag-iisip po kami. Ganun lang. Tapos galing po. So ito po talaga dapat ito yung message for tonight talaga. Ang next po, ang pang-apat. Ayan. Na heavenly virtue, diligence. Uy. Ayan. Kakaulan lang. So, na-diligence yung mga halapan. Diligence. Yan, kailangan tiyaga. Yes. Sikap. Yan. Yan, ang mga bagay na yan na nakalagay dyan sa tinatawag na diligence na yan. Yeah. Yung integrity. Dapat. Nako, yan. Yan ang important. Integrity. Yeah. Kapag meron ka ng mga virtues na yan, wow. Sana meron yung mga opisyal natin ng ganyan. Ang ganda ng Pilipinas, promise. Wala pang promise. Lahat ng heavenly virtue. Ay. Ang na-perfect na yung kabilang 7. Pinamasaklap. Baka mali sila ng pagkakainig. Yung 7 virtues, baka namali sila ng website. Ito yung nakita nila yung mga Kala nila yun ang yun ang matino. Ayan. Pero ang diligence, ang integrity kasi, hindi yan mababayaran.
para prinsipyo yan in other terms sa isang tao eh. Tsaka yan ang diligence na yan, ika nga hindi sumusuko sa gawain yan. Basta ang ginagawa niya para sa kanyang kapwa. Correct. Hindi sumusuko yan. Yan, bahagi po yan ng diligence. Oh. Trabaho, 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 hindi sa para sa sarili niya, para sa tao. Alam niya, basta yung ginagawa niya para sa kagaganda ng buhay ng tao, sige lang siya. Correct. Sige lang siya. Napakaganda ng ganong kaisipan po, ng ganong ugali. Sana ganyan yung ating mga opisyal, no? Next week, may mapapanood na po tayo, may na-content. Kasama na ba ng ibang abogado? May naglalay. Nag-abusive. Hindi, nagpapakatotoo lang po tayo. Dahil komunidad at Pilipino na po yung nagsasalita ngayon at maingat. May karapatan po tayong magsabi nito dahil sila po ay sinusweldohan ng taong bayan. Yes, ayan po. So, kailangan maging persistent. Tama po yung sinasabi ni Tata Bert. Actually, sa una, maganda siya i-practice. Kung hindi niya talaga kaya, gawin niya lang everyday. Tapos magiging habit na yun eh. Pag parating pinapractice yung hard work, yung integrity. Kasi ang opposite niyan, Tata Bert, is sloth. Pag nagsasalita nga sila, napapanood ko sa TV, yung opisyal natin, tinitingnan ko na ako. Walang integridad. Kitang-kita agad. Walang integridad. How I miss yung ugali na yan sa isang tao. Unlike yung mga nagsasalita noon, ng mga dati natin mga opisyal, talagang pag nagsalita sila, ang gaganda, ang sasarap pakinggan. Ngayon, yung mga nagsasalita, pakinggan mo, kulang ng integridad po. Halatang halata. Yes. Ganon. Saan pupunta ang ating bansa na may mga ganyang opisyal? I don't know. Patuloy po natin ito. Doon banda. Kaya ang opposite ng diligence ay sloth. Sloth. Ano po bang ibig sabihin ng sloth? Ito po naman yung ayaw sumipag. Naka-chill lang, tambay lang. Naka-chill lang. Oo. Gusto lagi na kayo-kayo. Correct. Nakataas pa minsan ng paa. S-L-O-T-H. S-L-O-T. May hayop na ganyan Yes, kaya slow moving yun Yung hayop na yan, bagal pumilot na. Magandang hayop naman yan. Yung lang talagang niya, mabagal pumilos. At kaya yan ang sloth. Yan. Opo. Mas gusto niya yung lagi nagpapahinga. Oo. Kaya hindi talaga maganda ang sugal. Kasi may slot machine. Slot machine. Nakaupo ka lang eh. Nakasigit ka na naman. Nakaupo ka lang. Totoo. Diba? Mali talaga eh. Pero mo, ayaw nilang iban totally ang online gambling dahil kailangan daw ng bansa natin yung kita doon. Sino ba yung bansa ba natin nangangailangan ng kita doon? Kayo. Dami nang pwede pagkakitaan tayo. Naiba na nga yung pogo, total banning eh. Ang sabi nila, kakatwilan nila, sayang ang kita doon. Tsaka isa pa, magpo-proliferate daw yung patago. Ayun na nga, pag ibinan mo natural na patago, di ba dali hanapin mo yung nakatago? Katulad ng ginawa mo sa pogo. Yes. Di ba pinipilit nilang patago na ilang, pero nahuhuli naman. Kita mo na babawasan, pawala na nga halos ngayon. Ganon din po yan. Correct. Yung online gambling, ganon din po yan. Basta itotal ban mo. Tapos. Correct. Yes po, may question. Di ba wala ng pogo? Pinalitan pala ng pigo. Ano Sugaltin, gano'n. Talaga po? Pero illegal lang. Ganyan yung mga discussion nila, nila Yamas. Dapat nila. Pigo? Basta gambling, wala pong mabuti. Lalo na ngayon.
yung online gambling, pati mga bata, Nako. mga elementary. Yung mga baon na, dyan na lang napupunta. Grabe. Hindi na kumakain. Tapos naghihinayang pa rin kayo sa kita ng gobyerno. Oh my God. Nako. Hindi nyo ba iniisip na yung mga anak nyo naapektuhan? Ano, ipapalit mo kita o yung papaano lalaki yung mga bata? Silang buhay. Totoo. Sira ang buhay na doon. Excuse me. So, huwag po magreklamo pag hindi naging maganda ang buhay. Oo. Dahil pinili yung sumugal sa sugal. Tuwan-tuwa sila, uy, dami pera namin, dami kita namin. Hindi nyo alam magiging epekto. Later yan. Yes. Later yan. One day billionaire lang yan. The next day, nako, no more. Ayan po. Yung consequence niyan. Yes. Dahil hindi pa naranasan, kaya feeling nyo. Ngayon na sila masaya. Yeah. Pero ilang years from now yan. Yan. Makikita nilang epekto. Ay. So, halatang, yun yung kulang sa hard work, kulang sa persistence, saka integrity kasi gumagawa kayo ng isang bagay na, yung sugal madali lang, hindi ka kasi magpapagod pupusta ka lang. Di, walang ang hard work. Hindi mo in-earn yung karapat-dapat na earnings na meron ka. Nabawasan na integrity mo doon kasi dumidepende ka sa isang object imbis na ikaw yung kumita yourself. Diba? Doon mo dinidepende yung kita mo. Ay, naku po. Ayan. At yung next po natin, yung ikalimang heavenly virtue na malapit na pong maubos is yung patience. Patience. Yan. Tolerance. Forgiveness. Compassion. Ito ang pinaka-I feel na sinusubukan ni Lord kahit kanino. Totoo naman. Totoo naman. Kasi ang problema pa lang, doon matitest na yung patience mo kung gaano ka willing maghintay, kumalma, isolve yun, or magagalit ka na lang. How you will handle yourself in a given situation. Correct. How you will survive in a given situation. Correct. Pero pag may patience ka, makakasurvive ka niya for sure. Yes. Kailangan lang observe being patient. Correct. Tingnan mo, ang center nakaka-survive. Kasi ang daming patience. Hindi lang yun. May patience. Ikaw dyan talaga, no? Agree naman si Tato. Diba? Totoo. Dahil may patience and patience. Yeah, totoo yan. Hindi yung feeling ko, Tata Bert, yung patience na PATIENCE, nakuha rin siya sa patience sa mga sa hospital. Kasi nag-aantay sila ng kagalingan, nag-aantay sila ng, diba? So, tingin ko dun yun. Anyway, continue, Tata Bert. Ayan. Sana natotolerate. Sana may patience ka pa siya sa akin. Ay, oo naman. Ayan. Pagka wala ka pong patient, no? Malalapit ka sa disgrasya. Tignan nyo na lang yung mga road rage. Yes. Good sample, Tata Bert. Isang magandang halimbawa yan na hindi dapat tularan. Pag wala kang patience, madali kang mapahama. Madali kang mapasok sa trouble. Madali kang mapasok sa problema na ang hirap labasan. Hirap labasan. No, minsan kailangan yung Tata. Kakasabi mo yung Tata Bert. Then, listen ang last. Unang-una yung last Tata Bert. Tsaka chastity, nawala na agad. Then, joke lang. Naisip ako doon eh. Ako rin Tata Bert eh. Sabay po kasi yung sinabi mo. Sabi naman ni Mamita, pag road rage, disgrasya ka, magpaging pasyente ka. Ay, nako. Mabuti na lang po sinasamahan namin ng ganitong mga bagay, no, na kinakailangan po namin tumawa sa totoo lang. Dahil nakakabigat ng dibdib itong binabanggit po natin dito. Correct. Ayan. Sana ko makitawa rin kayo sa amin. Yes.
Pero yung Tatober, tama ka. Yung mga nag-road rage, yun yung opposing ni patience, yung wrath or yung anger. Yan. Ay, yung galit. Yan ang, ay grabe. Pag wala ka talagang patience, may kahahantungan kang hindi maganda. Correct. Tatober. At yung galit, pag naipon, I mean, no offense, okay lang magalit. Tao tayo, nagagalit tayo. Pero yung, ang tagal ng galit mo, kaya wala ka talagang forgiveness noon. Hindi ka marunong patawad. Eh, hindi namin magagalit ka. Pero yung itago mo ng matagal. Ang maganda niyan, talaga naman tao lang tayo. Nagagalit tayo. Yes. Pero sana ugaliin din natin na ma-realize natin na yung to ask forgiveness. Yes. Dahil nakagawa nga tayo ng bagay na hindi maganda. Kaya ka nagalit o kaya nagalit ang tao sa atin. Yes. Yung masundin mo rin na humingi ng tawad sa mga Yun. pagkakamali na nagawa mo. Okay. At yung pagkaganyan, humingi ka ng tawad, yung galit na naganap dahil nga sa pagkakawala mo ng patience na iyan, may ibabalik uli yan yung unawaan nyo Yes. Yung galit, yung kinreate na naputol na magandang relasyon nyo dahil nga sa galit na naganap, may idudugtong uli yan. Correct. Humingi lang ng tawad. Both sides kung pwede. Yes, yes. Ako. Dahil pag kayo po yung may galit, kayo yung matagal na may galit, at inipon na galit, sino po bang nahihirapan? Ikaw din. Di naman yun yung inaway nyo or Ikaw. what. Okay. Yes. Mawawala ka rin ng katahimikan, Yun. uneasiness, ganyan. At hindi ka masaya. Yung Ay, totoo. ang hirap na mabuhay nang hindi masaya. Ako po. Ayan. Ito, susunod naman natin. Ika-anim, kindness. Ayun, kabutihan. Wow. Sana naman. Anong sa deadly sin na number 5? Po? Anong deadly sin sa number 5? Wrath po. W-R-A-T-H or anger. Anger yan. Galit yan. Yan. Kaya ang daming galit sa mga daga. Wrath. Malaki Lalo na nung umulan. Naglabasan. Grabe. Ayan, ang ika-anim is Kindness. Kabutihan. Mhm. Kagandahan ng asal. Yan. Ayan. Compassion. Empathy toward others. Sana po, ito ang damihan natin na ugali na meron tayo. Yung being kind. Maging maganda ang trato natin sa ating kapwa. Dahil sa totoo lang, kailangan natin yung ating kapwa. Nahirap mabuhay nang wala kang kapwa. Sa akin naman, Tata Bird, lagi ko nga nababasa to sa social media. Buti nga ganito yung nababasa ko minsan. Whatever you do, whatever others do to you, always be kind. Kung kahit ano gawin nila sa'yo, kahit hindi ka okay, piliin mo pa rin maging mabuti. Yes. Napaka-power. 2 words lang yun, pero napaka-powerful nun. Bakit siya powerful? Kasi mahirap siyang gawin. Kasi ibig sabihin, bilang tao, syempre, pag may ginawang masama sa'yo, or ikaw may hindi kang magandang nafe-feel, paano ka rin maging mabuti? Pero, ano rin yun part rin yun ng, actually, ng temperance, ng chastity, paano may ko-control yung sarili mo na, kahit anong pipiliin ko na lang maging mabuti. Kasi, ang Diyos, si Heso Kristo, kahit, di ba, siya na yung nagsabi, ay, Tata Bird, sinampal ka na sa Kaliwa mo yung pisngi. Hindi kami pa yung kanan. bigay mo. Diba? Show kindness in every situation na nandoon ka. Kahit na nakikita mo na nahihirapan ka, na parang naaapi ka, still show kindness. Bakit ka mo? Sooner or later, yung gumagawa sa iyo ng hindi maganda niya pag nakita na talagang mabuti kang tao, magagaya yan, mahahawa sa iyo. Dahil makikita naman nila kahit na pala anong gawin namin sa taong ito, napakaganda ng ugali. Yun yun Hindi ka nila nakokontrol Yes, mahahawa mo sila. Hindi ikaw mahahawa sa kanila. Correct. Show kindness
Always. At hindi ka talo dyan. Panalo ka dyan lagi. Sa mata ng Diyos, sa mata ng batas, panalo ka dyan. Correct po. Ayan. Kaya ang opposing niya, ang deadly sin, is envy. Envy. Or parang jealousy yan, no? Yan. Or Jealousy. inggit. Kaya ang inggit ay napaka... Inggit. Yan ang isang hindi magandang pag-uugali ang meron ng isang tao, yung inggit. Dahil pag inggit ang pinairal mo sa iyo, wala na satisfaction eh. Wala po. Compare mo pa natin sa Compare mo lagi ang sarili mo, yun ang isang hindi magandang ugali talaga. Magsusumbong sa iyo, halimbawa, Nay, bakit ganito tayo? Bakit yung kapitbahay natin ang gaganda yun? Inggit na yun. Yes. Bakit magagandang lalaki sila, kami hindi maganda, Nay? Bakit ganun? Yun. Paano kayo sasagutin yun? Tanong mo sa tatay mo. Ay, naku, wag po natin pairalin talaga yung inggit. Yes. Napakakainin ka ng inggit eh. At pag kinain ka ng inggit, malalagay ka sa bagay na hindi maganda. Yes. Pwedeng magresulta yan na makulong ka. Pwedeng magresulta yan na mapunta ka sa ospital. O pwedeng magresulta yan sa sementeryo na patutunguhan mo. Pag pinairal mo ang inggit. Dahil para masatisfied ka, para mawala yung inggit mo sa iniisip mo, gagawa ka ng hindi maganda. Sigurado po yun. Sigurado po yun. Actually, ugat din ang inggit at kasi tulad na sa amin, kapitbahay. Okay. Ay, bakit mas maganda yung mga gamit nila? O, ang ano lang gagawin mo ngayon? Magnanakaw ka. Diba? Yung mga mag-lead talaga siya sa hindi another deadly sin. Maging satisfied ka sa kung anong meron ka. Maging masaya ka sa kung anong meron ka. Huwag kang mainggit. Napakapangit na ugali niyan talaga. Yung mainggit. May mga nakikilala ako na ganyang mga tao. Bakit yung tao na ito hindi hindi mapanuto? I-shift nyo yung mindset nyo na huwag mainggit. Instead, ma-inspire kayo. O kunwari, nakita mo, ay magandang mga gamit yun. Siguro nagtatrabaho ito ng mga yan. yun. Tama yun. Ma-inspire. Yes. I-change nyo yung mindset nyo na gano'n. Huwag pairali yung inggit. Yes. Sana magkakaroon din ako na magsisikap ako. Yan. Maganda. Yes. Dapat gano'n. Ayan. So, parang Pilipinas, di ba? Ay, buti pa sila pag binabaha. Bakit hindi tumatagal yung baha? Yun ang mga magandang, sana may inspire na ayusin ang drainage. Sa ngayon, internationally, ang ibang mga bansa ngayon naiinggit sa Pilipinas. Talaga? Oo. Bakit po? Isang bagay. Maraming magaling kumantang Pilipino talaga. Sa mga kompetisyon, marami sa totoo lang, maraming naiinggit sa atin. True. Pasensya sila. Kung mainggit sila. Gandahan din lang kumanta. Yun. Sana ma-inspire sila. Oo. Bumabahan ng magandang boses. Yun. Aminado naman yung ibang bansa niya, inggit sila sa Pilipinas. Alam agad nila. Simpleng, Wala silang mamita eh. Ayun. At tataber. Correct. Wala silang direct linda eh. Yun. Wala silang Dahil dyan, may kakanta ba sila? Kakanta si Angie. Kakanta. At si Tatabay. Siguro ko nandito sa senior eh. May batok na tayo. Pupukpukin tayo ng microphone. Senior, hindi pwede. Rafion, anger, forgive, diba? Pag ginanong tayo ni sabi lang, hindi po pwede. Kamatay daw ang Ano po? Oo, totoo naman. Totoo naman. Ay, thank you, Miss Jules. Ayan, comment. Nakakamatay po ang inggit. Yan. Hindi siya na-inspired. Na-expired. Expired. Or na-perspired. Sabi rin po ni Miss Jules, dapat po laging habaan ang pasensya. Yes, totoo naman. Tama yan. Tama yan. Kahit bilog ang pasensya, hahabaan natin. Lalawayan mo ng phone. Pag bilog kasi yung pasensya, ibig sabihin yan eh,
short-tempered yan. Ay, Ano, correct. Kaya habaan mo yan. Habaan. Yan. Ayan. Hanggang labasan. Oh. Ano? Bakit naging deadly na tayo? Nagkakasala na kami ni Tata Gusto. Wala kami, hindi dapat kami nagtatalakay mga ganito. Ayan po. Ay, itong pinaka-favorite ko, Tata Bert. Ito talaga, pinaka-favorite kong heavenly virtue. Ang pinakahuli, humility. Yeah. Modesty and recognition of one's limitations. Yung ganda. No? Recognition of one's limitation. Totoo naman. May limitasyon po talaga tayo. Hindi lang sa isang bagay, sa maraming bagay. Huwag nating isipin na alam natin ang lahat. Merong ganyan mga tao. No? Kung pumorma, kung humarap sa tao, para bang siya na ang bida. Siya na ang mataas. Yes. Parang entitled siya sa maraming bagay. Alam na niya lahat. Huwag po ganun. Dahil pag bumagsak ka, napakasakit. Napakasakit. Laging ugaliin na maging mapagpakumbaba. Yan po ang humility. Sa totoo lang, ang Diyos, base na rin sa mga nababasa namin, na passages sa Bible, gustong-gusto yung taong mapagpakumbaba. Totoo po yan. Pag-aralan po natin yan. Pag-aralan po natin. Hindi ko lang po alam, hindi ko po memorize ang Bible na, pero diba ang sabi ng Diyos, ang nagtataas ng kanyang sarili, ibababa ng Diyos. Ang nagbababa ng kanyang sarili, tataas ng Diyos. Yes. Ngunit si Angie at si Mamita, hindi na kaya itaas ng Diyos. Ang baba nila. Tama na sana eh. Okay na ba tatawin? Di kami, si Lord, hindi na itaas mo lang ako. Hindi nga maintindihan. Kailangan lang pala tumangkad. Joke lang. Pero, yun, tama po yung sinabi ni Tata Bert. Ang laking bagay na gagawa ng humility. Kasi, lalo sa panahon ngayon, ang daming entitled, ang daming alam nila lahat, yung tama. Pero, yun nga, yun yung mahirap. Kasi, ito, discuss na po natin yung deadly sin nun. Pride. Yun. Yung pride kasi, pag ikaw ma-pride kang tao, totoo, hindi mo na makukuha yung humility kasi hindi na open yung utak mo sa ganong idea. So, mataas na kagad ang yes. Paano mo pang makukuha yun? So, nalala mo natin sinabi ni Senyor na yung mga nasa second floor, third floor, di ba mas masakit pag bumagsak ka na sobrang taas? Yes, totoo. Kesa yung sa nasa mid, floor. Ay, grabe. Diba, napakaganda talaga ng mapagpakumbaba. Magandang kausap yung taong mapagpakumbaba. Dahil ando doon lagi yung paggalang eh. Ando doon eh. Kaya nga sa totoo lang, iba ang nagiging tingin ko sa isang tao mapagpakumbaba. Napakagaang ng kalooban ko sa mga ganong klase ng tao. Hindi marunong magmataas, alam nila kung saan nila ilalagay, ipipwesto ang sarili nila. Sa mga handaan. Kahit na naimbitahan ka o hindi man, pagpunta ka sa isang handaan, wag ka agad pupwesto ka doon sa tinatawag na presidential na pwesto. Wag, kung pwede, umupo ka doon sa karaniwang upuan na pinipwestohan ng mga bisita. Then, pag tinawag ka ng pinaupo ka doon sa upuan na matatawag na upuan ng mga special guest, ay liliyan ang dibdib mo niya. Yes. Maraming taong bibilib sa iyo. Kesa naman pumuwesta ko doon, tapos pinaalis ka. Nakakaiya. Saray ko. Magpakumbaba sa lahat ng sitwasyon. Yes. Magpakumbaba sa lahat ng mga usapan na papasukin mo. At makikita mo, more on, sa mga transaction, sa mga usapan talaga, sa negotiations. Yes. Pag isang taong mapagpakumbaba ka, mas nakukuha mo yung magandang resulta sa transaction. Totoo. Sa usapan nila.
Totoo po. Kaya ugaliin po natin yan. Napakagandang ugali. Talaga pag uugali ng isang tao ay nagiging mapagpakumbaba. Correct. Share ko lang po, being a recruiter, yung mga executives po, yung minsan kasi na-interview ko, medyo global din po, so medyo iba yung culture. Nagugulat ako, Tata Bert, biglang after nung call namin, hindi na ako magtataka kung bakit sila yung CEO, yung CFO, kahit Secretary General pa siya ng UN. Kasi, ang bait nila. Yung very humble sila. Pero minsan yung mga aplikante na paulit-ulit, yung entitled sila, feeling nila, kaya ko yung posisyon na yan, kahit di naman sila qualified. Yung sila pa minsan yung gagalit. Pag kino-compare, kaya nag-move up sa ladder tong taong to kasi. Di ba? Hello, Tata Bert, sino ba naman ako? Tapos CEO ka ng ganitong kumpanya. Pero kung kausapin mo ko, parang hindi ako intimidated. Hindi nila pinaparamdam sa akin. Napakabait nila. Tapos, isa pa dyan yung pwede kong i-share. Ang hirap kasi sa mga taong ma-pride. Ito rin yung may mga power. Power trip. Yung dahil alam nilang may, sila sa yung parang bala. Mga politiko, yan. Alam nila kasi, dahil sila nasa posisyon, sila gagawa ng ganyan. Or minsan, kahit sa work, di ba? Dahil boss mo, pa-power trip ka. O dahil, ito, siya may pera, parati siya yung ganito. Siya lang yung dapat, pakinggan na tama. Pero minsan, nakakalimutan nila na, baka na-overstep na nila. Minsan, yun na, hindi nila na-recognize yung limitation nila. Na dapat, actually, aside sa recognition of your own limitation, your mistakes din, dapat marirecognize mo yun. Doon ka na hihilahin konti-konti na maging humble na, wait lang, tao ka rin, nagkakamali ka. Baka nakakalimutan mo na hindi ka parati tama, di ba yung mga gano'n. So, yun ang, kasi ito yung mga kinakahabagan talaga ng Diyos. Maganda talaga na yung dalawang paa natin laging nakatungtong sa lupa. Yes. Napakaganda talaga na ang isang tao mapagpakumbaba. Correct. Napakagandang kausap. Napakagandang maging kaibigan. Yan, ako. Dahil napakaganda namin kaibigan mapagpakumbaba. Masarap kasama eh. Magaang kasama. Ang pakiramdam mo, maganda ang pakiramdam mo rin sa mga gano'n. Feeling mo, kung ano yung nagagawa ng isang tao mapagpakumbaba, nahahawa ka, nagagawa mo rin eh. Natututo kang magpakumbaba rin. Napakagandang ugali talaga yan. Naalala ko na naman si Senior Tata Bert. Diba pag siya, kukwento siya, gugulit yung mga tao, nagwawalis siya, nagugas siya ng sasakyan. Kasi, ganun kailangan ko hugasin yung sasakyan ko, kailangan ko magwalis, bagay ko to, sasakyan ko yun. Iba kasi nahihiya. Kailangan, hindi ako dapat makitang naka-t-shirt, naka-shorts, diba? Pero kung pansin nyo, lahat ng mga mayayaman, t-shirt lang tsaka shorts ang gusto. Maraming gano'n. Diba? Tsaka naka-chinelas, naka-salamin. Stripes, minsan yung polo shirt nila. Diba? Hindi mo alam, hashindero na pala. Mga gano'n. Pero totoo po yun. Kidding aside, si Tata Bert, siya hindi pinakatagal dito, pero isa siya sa mga pinaka-humble din na volunteer. Sa totoo lang po talaga, ganyan-ganyan. Pero, di ba, sa Bible, nagugulat kayo, ang dami niyang alam sa world history, ang dami niyang, di ba? Yun ang bagay na nagtataka rin ako sa sarili ko. Parang nare-recall ko uli yung mga ganung bagay. Nare-recall ko eh. Natutulungan ako. Natutuwa naman ako sa pagkaganon. Yes. Alam mo bakit, Tata Bert? Kasi the intention of you having that thought and sharing it, hindi para sa sarili mo, para iyabang mo eh. Para matuto sila. Para sa iba. So, all in all, no? Grabe. Totoo parang, yun nga, parang in short, pag selfless ka, nasa lahat ng heavenly virtues. Pag sarili mo lang iniisip mo, yun ang deadly sin. Yun ang Well, napakaganda ng tinalakay natin ngayon. No? Akala ko basta pag-uusapan lang, hindi. Nalagyan natin ng konting drama. Nalagyan natin ng konting napasukan, ng konting pampasaya. Yes. Para naman hindi sila nananawa, nabuburyon sa pakikinig. Siguro naman, kahit paano, nadulutan namin kayo ni Andre ng
saya Mhm. at konting impormasyon sa mga bagay-bagay na tinalakay po natin. Yes, thank you po, Tata Bert. Para sa akin po, napakaganda rin po actually ng pinag-usapan natin kasi ako mismo hindi ko nga memorize. Mas memorize ko pa yung dead blessing. Kasi yung heavenly virtue, hindi siya parati napapag-usapan. So magandang pag-usapan siya lalo. Kasi yun yung mabuti, yun yung mga tamang virtue. Actually marami pang ibang magagandang virtue or kung ano mang pinapractice. Pero sa lahat-lahat naman, yun nga po yung nabanggit ko kanina, ang very common dito yung selfless love, yung kindness. Once kasi na hindi mo iniisip yung sarili mo lamang, yun yung heavenly virtue, yun yung tama. Pero inisip ni galit mo, yung selos mo, inggit, pera, kasakiman, katamaran, yun talaga is yung 7 deadly sins. Ngayon, na-realize ko rin, Tata Bert, at sa inyo po, bakit 7 deadly sins yung pinakasikat at familiar mga tao? Kasi yan yung napakadaling gawin, yung gumawa ng kasalanan. Kung i-compare mo siya, na gumawa ka ng mabuti, ako, aminin ko, patience, mahirap. Mahirap araw-araw, yun nga, tama sa Tata Bert, sakali, mga ganun. Biglang mo na-realize, okay, hindi siya masyadong familiar kasi napakahirap niya gawin. Pero sana maging hindi challenging. I-shift natin yung mindset natin na pag feeling natin, naku, anger na to, pride na to, unti-unti tayo kumalas. Hindi mo kailangan bigla kasi bilang tao, emotional tayo. Pero yung unti-unti hanggat ma-realize natin na mali to, i-control ko yung sarili ko, magdadasal ako. Yun yung isang pinaka, kung ano nararamdaman mong galit, greed, lahat ng 7 deadly sin, tahimik ka muna, pause ka, mag-pray ka, Lord, please bigyan mo ko, ikalma mo ko, makapag-isip ako ng tama, para wala akong masaktan na tao. Yun lamang po. Napakaganda po ng tinalakay natin ngayon, no? At kung ilalagay natin sa isang konteksto, parang ganito ang napulot ko eh. Huwag natin ilagay ang ating sarili na laging una sa mga tao. Tignan natin, ugaliin natin, nalilingon din sa ating likod para wala po tayong nasasaktan na tao. Ugaliin po natin na kapakanan ng tao yung ating inuuna, huwag yung ating sarili. Bakit kanyo ganun? Pag inuuna natin tulungan ang kapakanan ng ibang tao at hindi natin inuna ang ating sarili, ang Diyos ang maglalagay sa atin sa unahan ng kanyang listahan. Ganun lang po. Yun ang nakikita ko rito. Ugaliin po natin yung mga heavenly virtues. Dahil yun ang maghahatid sa atin sa unahang listahan ng Panginoon. Maraming kong salamat sa inyong panonood, pakikinig. Nawa nakapagdulot kami ni Anje ng kaalaman na magagamit po natin sa ating buhay. Natuwa po ko sa episode na ito. Hindi ko akalain na ganito hahantong. Ika nga napaganda natin yung simpleng usapan Lalagyan natin ng nakapag-inject tayo kahit na papaano ng mga bagay-bagay na nakakatuwa. Masaya nga eh. Nasayahan po ako. At alam ko, kayo rin ng mga nanonood dyan, nasayahan din po. Salamat po sa inyong panonood, sa inyong pakikinig. Magandang gabi po. At bukas nga po pala, may gamutan. At 147th lecture. I think maganda yun. Hindi sana nga lang mai-deliver ko rin ng maganda. Para mapulot po natin yung sustansya ng aral na nakapaloob yun. Salamat po muli at magandang gabi sa inyo. Thank you, Tata Bert. At
August 1 po, sakto po yung topic natin. It's not too late na alamin natin yung Heavenly Virtues. Parang start of the month, sunod-sunod na po ang prayer ko sa lahat. Makuha natin, ma-practice at maging habit natin yung Heavenly Virtues. Mamaya po, 10 p.m. may online prayer vigil po. Thank you so much po. Bye-bye! Happy August! Bye po!